1 minute po, ganito lang po gagawin ko. Opo, tama po, 1 minute po ito. Napahaba din ang oras. Mali, saglit lang. Ito. Ito na lang. Ayan. Dapat pala may hawak daw. Dapat may hawak. Ayan. Ayan. So dahil may hawak ako, mga 3 minutes na po. 3 minutes na po. Ganito lang po gagawin ko, 3 minutes. Wait lang po sa nagmamayin. 3 minutes po. Opo, saglit lang po. 3 minutes po ito. Ganito lang po gagawin ko. Para po medyo maganda ibigay ni YouTube at saka ni Facebook sa ads ko. Ganito lang po na. Ayan, seconds lang. Sige po, paunahan na lang po sa pag-mine. Ayan, sige po, unahan na lang po. First miner po natin. Sige. Pamine na lang po. Pa-screenshot na lang po. Pa-screenshot. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Napag-mine na po ba ang lahat? Joke lang po yun. Hindi ko po siya binibenta. Napag-utusan lang po tayo. Sakto naman, meron tayong pwedeng ma-vlog dahil lilinisin natin to. Tatanggalin ko na kasi itong cabinet eh. Pero papalitan ko naman siya. Kaya ang gagawin ko ngayon, isa-isahin ko siya. I-box natin. I-box ko na siya. So, dati, binid ko ngayon. I-box ko naman siya para maitabi naman, para ma-preserve muna kasi madami ka nito po. Yan. Kaya siguro gawin ko na lang habang binabox ko siya, pakita ko sa inyo, and then sabihin ko na rin kung anong model siya, kung kailan ko siya nabuo, tsaka kung ilang pieces. Yan. So, simulan natin dito sa pinakauna. Mabilis lang to. Wait lang. May segue ko lang muna. 2015 nung nag-start ako na magka-interest sa ganitong laruan. Wala kasi ako nito nung bata ako eh. It was at this moment that he knew he fucked up. Kaya alam mo na, nung medyo nagkaroon tayo ng inunti-unti lang natin. Yan. Pakita ko sa iyo. Siguro iyan ko na lang siya, arrange ko na lang siya base dun sa una kong binuo. Yan. Ito. Way back 6 years ago, ito yung unang kong binuo. Tawag dito, famous car. Yan. Ang laki niya ay 18 inches. Tapos yung total pieces na yung kabuuan nito, total pieces parts nito ay may kodigo ako dito eh. Sinulatan ko talaga siya para hindi ko siya malimutan. So nilagay ko dito kung kailan ko siya binuo, which is birthday ko mismo, January 13, 2017. Ito yung unang-una kong binuo. Yung total pieces nito ay 1,322. Binuo ko to mga 9 to 10 hours bago ko siya nabuo. Wow! Ganun siya katagal. Kasi siguro nandun na rin yung first time ko kasi sa kanya magbuo ng ganito kadami. Tapos ang liliit na mga parts niya. Imagine niyo yung pinakamaliit na parts niya ay ganyan lang, parang mga 2 cm lang o 1.5 cm lang. Yung pinakamaliit na parts niya parang yung mga pang joint niya, yung ganyan yan. Yan. Hindi ko na po nakikita niyo siya ng mas malapitan. Yan, basta kung, eto pakita ko na lang. Yan, kung mapapansin nyo, ayun, yung merong blue. Kung kita nyo yung blue, kung kita nyo ba siya. Yan, maliit yan. Nasa 1.5 to 2 cm lang yan. So, yan yung pinakamaliit na parts. Tagyan natin dito. Yan. And second na binuo ko, which is same month din niya. Ito yun. Ito naman ay F1. Itong F1 naman na to, medyo mababa ng konti yung parts nito. Malaki lang siya kasi yung ibang parts niya ay mahahaba. Pero kung ikukumpara natin din sa isa, ano lang to, 1,242. Pero mas malaki siya. 24.5 inches to. So 2 feet to. Yung laki nito. Yan, 2 feet. And then binuo ko to
Eto, medyo nakapag-adjust na ako dito. Kasi syempre, na-experience ko na magbuo ng isa. Nakatipid lang ako ng isang oras. Plus, yung parts niya kasi medyo mas mababa. Tapos malalaki na ibang parts niya. Although nalito pa din ako, pero nakalis ako ng isang oras. Yan. 2 feet siya. January 31, 2017 din. Pakita ko na sa inyo bago ko i-box lahat para sabay-sabay yung pagbabox ko. And then yung third na nabuo ko naman ay eto nga, yung nung nakuha ko to, nung nabili ko to, saka pa lang ako nag-start mag-build. Yan. Ito naman ay GT3911 RS. So, medyo mas maliit ito ng konti lang. 23 inches. So, 1 inch lang yung niliit niya. So, almost 2 feet na din siya. Pero yung parts niya ito, mas mabigat na to eh. Mas malaki na to. Yan. Ito naman, nabuo ko naman to after 2 months. March naman to. March 12, 2017. Ang total parts nito ay 2,709 pieces. So, ganun siya kasi medyo solid na. Kung mapapansin nyo, yung isa ko, ay yung dalawa ko na una, parang medyo skeletal pa siya, di ba? Ayan o. Parang medyo skeletal pa siya. Meaning parang yung open siya, malalayo yung mga mga pieces niya, kaya siya kaninang hangin. Compare naman dito sa pangatlo kong nabuo ay solid na siya. Kaya inabot din siya ng 2,215 parts kasi ultimo yung loob niya solid kasi yung mga meron na siyang case. Yan. Yung yung eto palang mga sasakyan na to, ang tawag nila dito ay static. Dalawang klase yan eh. Meron kasing static, which is eto, yung wala siyang machine, wala siyang makina. Tapos yung isa naman ay basta yung isa static, yung isa isipin ko kung ilalagay ko na lang sa screen pag naalala ko na. Ito, static to, pero moving naman yung mga parts nito. Yan, moving yan. Ibig sabihin, pwede siyang lagyan ng makina. Yan, kustomize mo nga lang siya. Kung gusto mong patakbuhin siya, yan, connected naman yan eh. Lahat ng mga parts nito, yan, meron pang cambio. Yan. Ito naman pala, nabuo ko naman to. Ito, medyo matagal na to. 12 to 14 hours. Parang inabot pa nga to ng mga 15 hours eh. Non-stop yun. Parang gagawin ko lang, kakain lang ako, tapos balik na naman ako. Ganon ako ka-addict dati sa ganito. Although ngayon gusto ko pa nga din eh, kaso wala nang budget. Yan. So okay na tayo dito. After na ito, nag-start na ako mag-buy and sell. Nakabili ako ng panibago. Yung nabili ko naman ay itong orange McLaren. After 2 years, January 29, 2019 na to. Pero ito naman ay galing na to sa napagbentahan ko. Yan. After ko siyang mabuo, nagka-interest ako, pinost ko siya. Siyempre, nauso na yung online selling, ginawa ko. Tinry ko siyang i-post sa Facebook. Yan, and then may mga nagka-interest. So, doon ako nagkaroon ng profit, and then naibalik ko yung una kong nagastos, and then yan, nasundan na siya lahat kasi every time na nakakaipon ako ng profit dun sa mga pinagbebentahan ko, iniipon ko talaga siya. At saka wala akong extra na cash talaga, wala talaga. So, yun lang. Yan. Side hustle lang ba? Ganyan. So, yan. Balik tayo. Ito naman ay McLaren P1. Same size lang sila ni GT3. 23 inches din siya. Yan. Pero, ito yung pinakamahirap na nabinuo ko. Kasi, actually, hanggang ngayon nga katulad niya, kung makita nyo, iba yung kulay dito. Sa ilalim kasi siya, dapat. Tapos, dapat black siya. Pero dahil sa same parts lang naman sila, parang colorblind lang nangyari sa akin. Kaya baklasin ko sa pinakababa, at ulitin ko, ginawa ko, yun na lang nilagay ko, hindi masyada pa, naging design pa siya. Pero to parang 3 days. Oh my God! 3 days. Ang total parts kasi nito, ito yung pinakamadami, 3,725. Okay, so nakaapat na tayo, bilisan natin. Yung panlima, nabuo ko naman ay yung Bugatti. Ito nga, kulay black. Same size lang din sila, 23 inches. Almost 2 feet din. So, yan. Ganun din. Mas konti lang yung parts nito pero feeling ko mas mabigat pa to. Siguro dahil dun sa ibang mga parts niya na malalaki.
Yan. Same sila, lahat sila ay static. Yan. So moving parts naman lahat. Ayan, kung makikita niyo yung loob. Hindi ko kasi alam kung paano makikita yung loob eh. Pero kung familiar kayo sa mga Lego na laruan, ganun siya. Yan, bubuin mo siya. Ito naman, itong Bugatti ay nabuo ko to ng ano. Ganun din, same ng pagbuo ko dito. Parang mga 14 to 15 hours bago ko siya nabuo. So, pinilit ko talaga siya nabuuin. Kasi nakakatamad kasi kapag katulad dito. Parang kaya siya inabot din ng 3 days kasi hindi ko siya nabuo ng first day. And then second day, syempre may work din, di ba? May time na excited ka. Ano ba? Excited ka pumasok o excited ka na wag na lang siya buuin? Parang so naglalaro sa ganun kasi nga basta, yun. Iba yung feeling. Pero once na nabuo niya siya, grabe yung feeling niya. Hindi ko alam. Siguro kasi wala nga ako nito nung bata ako. Kaya ngayon na-enjoy ko siya. Yan. So, 29 Bugatti. Ang kulay na available ng ganito sa market, alam ko until now meron pa din. Yung original niya ay blue. Ito yun. Pakita ko sa inyo. Ito yung original color niya. Even sa Lego, ganito talaga yung kulay niya. Yan. Bugatti na kulay blue. Okay? Main nyo na ba? Main nyo na? Pwede naman kapag wala na akong sa kanya, pwede ko namang ibenta soon. Mali mo, baka tumaas yung value, di ba? So, yan. Pang-anim na binuo ko naman ay yung eto. Yan. Meron pa rin nito sa market Ang dami nito. Ayan. Ito naman ay Porsche din to, katulad din nito. Pero 911 RSR naman yung niya, yung kanyang model. Kit, no? Medyo mas maliit lang siya. Ay, yung ganitong malalaki pala, etong malalaki na to, itong apat na to, ang scale niya ay 1:8. So, malaki siya. Kung familiar kayo sa iba, mga sasakyan sa mga collection, may mga scale sila, diba? So, yun. Ito naman is 1:10. Mas maliit siya ng konti. Nasa 18 inches. Yan. Konti lang naman. 18 inches siya. Ganun din. Medyo ang total parts na ito ay 1,580. And then, February ko naman to nabuo. Yan. February 24, 2019. So, before pandemic pa. So, same lang din siya. Yan. Ganda na ito. Kung parang ang cute niya talaga tignan kahit maliit. Yan. And then, pang pito ay ito, itong yellow. Ito, dalawa yung kulay na ito eh. Isang red at saka isang dilaw. Ito nga yung dilaw. Skeletal siya. Kita mo yung niya. Lahat. Kumbaga pag may pumasok na alikabok, alam mo, tagos ka agad pababa. Yan. Tsaka meron pala siya. Lahat pala sila, meron silang ganitong makina. Yan o. Kung makikita nyo. Etong na to. Yung makina. Moving yan lahat. Kaya kapag nag-ano ka ng, ayan o, kung makikita nyo. Ewan ko kung kayang makita. Ayan o, yung niya. Ang tawag yan. Basta yun na yun. Yan. Moving yan lahat. Kaya siyang paandarin. And then may remote din naman na kasama yun eh. Kaya siya. Ito naman ay same lang din. Kasi laki lang doon 18 inches and then 1,365. Nabuo ko naman to. Medyo okay na ako dito. Dahil sa pang-anim na beses ko na siyang nabuo. Parang mga 5 to 6 hours na lang. Medyo matagal pa din. Pero parang minamani-mani ko na siya ng konti. Yan. Parang hindi na ako masyadong nalilito. Okay na ako. Parang ini-enjoy ko na lang. Kaya tumagal pa rin ng ganun katagal. 5 to 6 hours. And then last, ito yung last na nabuo ko. Nakakalungkot pero ito yung last. Kasi ito ay Independence Day. Yan. June 12, 2019. Total parts nito ay 2,207 pero 6 hours ko lang din siya nabuo. Sabi ko nga nakakalungkot kasi ito yung last car na build ko. Yan. Ito. Kasi dumaan yung pandemic ng 2020, di ba? Ang dami kong pending that time. Pero dahil sa nag-pandemic, wala nang mga bumibili ng ganito. So naipon na siya. So parang hanggang sa tumaas na yung bilihin, nawala na din yung mga
mga regular customer ko. So hindi okay lang naman kasi sila syempre mas gusto mas kailangan nila na syempre sobrang hirap natin, di ba? One year, 2 years pandemic, wala talaga. And then yun, ngayon wala na. Gumawa ko ng panibagong page pero iilan na lang yung nakapag-purchase sa akin, hindi ko rin natutunan. Pero wala sobrang hina na talaga. Kaya ang kanyan lang yung naipon ko. Yan. Pero may good news naman. Kasi ito lang, itong taon lang na to, diba, niregaluhan ako ni Macy's ng Father's Day. Yan. Ito. Pero to, hindi ko pa ito nabubuo. Kaya hindi ko alam kung kaya ko pa itong buuin. Yan. Eto. Yan! Kasi wala pa daw akong kulay na ganito. Although meron akong Bugatti na may blue, pero wala akong kulay na ganito. Ito naman ay Daytona. Yan, Daytona SP3, Ferrari din siya. Ang laki nento, nakita ko lang sa internet kasi hindi ko pa siya nabubuo. Ang laki nento ay, kasi laki din nento, 1:8. Nasa 23 to 24 inches din pag nabuo siya. So yan siya, ito siya. Yan. So, antayin nyo na lang kung kailan ko siya bubuuin. Imagine niyo kailan pa yung Father's Day, July. Pero hindi ko pa siya nabubuo. Lalo ngayon na binabox ko siya kasi kailangan ko magpalit ng cabinet. Hindi ko alam kung kailan. Pero tatry natin kapag medyo maluwag, baka i-unbox ko to. Tapos, gusto ko kasi kapag in-unbox ko siya, diretso buo. Yun talaga. Kasi pag in-unbox mo na siya, tapos hindi mo pa siya binuo, parang wala lang. Yan. Okay. Ganda lang siguro. Sorry kung natakam kayo, pero magkakaroon din kayo nito. Bili lang kayo sa akin para magkabenta ako, para madagdagan ko. Yun eh. Okay.